So mga sangkay, tapos na ba ang digmaang nagaganap sa Middle East? Nako, mayroon po tayong balita tungkol dito. Hey guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kabayan? Pandaigdigang balita po tayo ngayon. Mayroon po tayong update no, tungkol po sa digmaan, mga sangkay na kalaunan biglang nagbaba ng tigil muna, butukan. Pero hindi po yan magiging kumbaga hindi siya pinaka-reason na tapos na talaga ang kabuuhan unless may mabuong kondisyones at talagang matapos ang digmaan, madeklara mga sangkay. Pero ito, may balita tayo tungkol dyan. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Okay. Ito na nga po ang balita, mga sangkay. Kasi, may bagong update, may bagong post si Donald Trump. Dito, mababasa po natin mga sangkay na mukhang totoo nga po, nag-uusap na ang Amerika at Iran. At mukhang papunta na po ito sa kaayusan. Kasi ayon po dito, the United States will work closely with Iran, which we have determined has gone through what will be a very productive regime change. Okay? Tandaan po ninyo, sabi dito, ang Amerika daw po, kumbaga, with Iran, they are closely working something mga sangkay na mapupunta po ito sa peace agreement. No? I hope na ito na po yun, mga sangkay. But, ito sounds very interesting kasi ito, very productive regime change. So, sino kaya itong tinutukoy ni Donald Trump na bagong namumuno ng Iran? No? Sino kaya ito mga sangkay na tinutukoy nila? Ayan po, what will be a very productive regime change. Ano ba? Ay kasi ang pagkakaalam ko, ang namumuno sa Iran, yung anak ng dating supreme leader na pinatumba ng Israel, si Khamenei. Ngayon, mga sangkay, ang sabi, na nadali daw po sa isang pag-atake rin yung anak ni Khamenei at itinakas papuntang Russia. May mga agam-agam nga daw, mga sangkay, na hindi na pababalikin ng Russia ang may tama na supreme leader na bagong elect lamang mga sangkay. Ang anak din po ng naunang supreme leader. So ngayon, kung hindi yon, sino ang tinutukoy nitong Donald Trump mga sangkay? Ayan po, what will be a very productive regime change. So may bago na bang namumuno? Totoo kaya ito? Kasi nakaraan pa po ito sinasabi ni Donald Trump na mayroon po siyang nakakausap na bago nang namumuno sa Iran. Pero, ang pinagkaiba noon, kasi nung sinasabi noon ito ni Donald Trump, sinasalag po, no? Binabara ng Iran, sinasabing hindi kami nagsasalita ng ganyan, kalokohan yan. Pero ngayon mga sangkay, sa mga pasabog ni Trump, wala na pong nagre-response na hindi maganda. At sa totoo lang mga sangkay, ayon po sa yung Iran naman nagsalita, babawiin daw po nila yung kanilang ceasefire kung patuloy na atakihin yung ibang part. Ito po yung mga mga sangkay, mga proxy ng Iran doon po sa Lebanon. Kasi ngayon may bakbakan pa rin daw pong nagaganap. Pero mas mga sangkay, mas hupa na kaysa nakaraan. Sabi dito, there will be no enrichment of uranium and the United States will working with Iran. Will working with Iran. Diba? Tingnan nyo mga sangkay. Dig up and remove all the deeply buried B-2 bombers nuclear dust. So ngayon, mga sangkay, yan po.
mukhang maayos naman siguro yung pag-uusap, but I hope na ito na po yung end ng war. But for now, mga sangkay, pero pagdating kasi sa propesya sa Biblia, ang Iran po talaga didigmay ng Israel in the future. Pero sa araw po yon ng Great Tribulation pa, mga sangkay. Lulusubin po nilang Israel. Pero as of now, mukhang magiging maayos panandalian, no? Mukhang hindi muna magkakagulo panandalian kung just in case mag-work itong kanilang usapang pangkapayapaan. It is now and has been under very exacting satellite surveillance, Space Force. No, nothing has been touched from the date of attack. Sabi po dito. At ito mga sangkay, sabi dito, we are and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. So nangangamoy pagbawi na po ng mga sanction sa Iran. Just in case, mga sangkay, no? Maging okay ito, aba. So anong mangyayari dyan? Yung mga tao ba sa Iran, magiging happy-happy na ulit sila. Wala na ulit problema, mga sangkay. Magiging masaya na ulit sila doon. Makakabalik na po yung mga Iranian na mga tumakas, mga sangkay sa kanilang bansa dahil sa takot sa kanilang gobyerno. Ganun na ba ang mangyayari? Ayan, no? Pinag-uusapan na daw po nila dito, mga sangkay, itong siguro pag-alis po ito ng mga sanctions sa Iran. Many of the 15 points have already been agreed to. No. Meron po yan silang 15 points na gusto nilang linawin at gusto nilang mapag-usapan nang sa ganun, maayos na po itong gulo nila, mga sangkay, ng dalawang bansang ito. At dito, may mga points na or mga gusto nilang pag-usapan na issue na pagkakasunduan ng mga sangkay ayon po dyan. At mukhang hindi naman po kinokontra ngayon ng Iran. So now, the question is, eto na ba yung kapayapaan na hinihintay ng lahat? Alam nyo, kahit ako, gusto ko rin ito mangyari kasi, Diyos mio marimar, tingnan nyo po yung oil prices ngayon, diba? Yung fuel ngayon, Diyos mio marimar, talaga nga namang butas-butas yung bulsa mo Napadaan ako kanina, nasa 148. I think 148, mga sangkay. Yung presyo ng oil, anak ng toko, sobrang laki nun. Ang sakit sa bulsa. So sana okay na to, mga sangkay, at maayos na. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Then, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.